Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. So, bago po tayo mag-start, baka pwede naman po magpalambing, pasubscribe naman po at palike po sa video natin. So, dito sa balitang nilabas ni Banat Bay, good news naman yung ipapakita niya dito kay President Marcos. Ano ba itong naging good news? So, panoorin natin itong reaction ni Banat Bay sa good news na sinasabi niya. Ko to, medyo natuwa ako. Honestly natuwa ako kasi tama ito Tama itong ginawa na to. Dahil tandaan ninyo, pag nangyari ho ito, 'di ba yung una, tama yung step ni Marcos na pinamigay yung mga nakukuha sa smuggle, wag ibebenta sa kadiwa 'yon. Dapat doon ipamigay. Tapos patindihin ang parusa. Tama itong ginawa ni Marcos this time Ito President Bongbong Marcos certifies as urgent a Senate bill imposing more severe sanctions for agricultural hoarding and smuggling. Senate Bill number 2432 or the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act would repeal Republic Act number 10845 or the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. A penalty of life imprisonment and a fine thrice the value of agricultural and fishery products subject to the crime. Ayan life imprisonment at saka 3 times nung nakuha sa kanila. Lang halaga yung halaga. Await violators if the bill becomes a law. In a letter to Senate President Juan Miguel Zubiri, Marcos says the passage of the bill is Lin Miyamoto, maraming salamat. Thank you sa mga nagpapakape Salamat po. crucial as the country is beset by rising prices and shortages in agricultural products, partly due to the smuggling, hoarding, profiteering, and cartel. The bill also aims to promote the productivity of farmers and protect them from unscrupulous traders and importers. Again, ito sabi ko nga sa inyo dito sa ating channel, pag tama ang ginagawa, pinapalakpakan natin, pag mali, binabanatan natin. Ako, natuwa ako dito. Bakit to? Yes! Ito ay pa lang, sinertified pa lang niya as urgent. Ibig sabihin, kailangan pa rin ipasa ng Kamara, ipasa ng Senado. Okay? Although, malaking bagay yung sinisertipikahang na urgent bill para mas mapabilis ang galaw. Maganda ho ito kasi once na maging batas ito, okay, it will transcend administration. You understand? This is not about administration of Marcos only. Kasi remember, any laws na maipasa, hindi ibig sabihin nga yung lang administrasyon yan. Hindi. Ibig sabihin, kahit magpalit na ng administrasyon, batas pa rin yan pag napasa na. So tama sinasabi ni Banat, maganda tong ginawa ni President Marcos na bibigatan yung magiging penalty o kaparusahan itong mga mahuhuling mga smugglers, mga holders na to. Dahil binuin nyo life imprisonment tapos times 3 pa yung babayaran niya. Halimbawa kung ang halaga ng inismuggled niya o hinord niya is nasa 1.5, so times 3 nun, so nasa 4 point something, ganun. So, malaki yun. Ang tanong na lang dyan, kung may mahuhuli bang smuggler tsaka hoarders dyan. Di ba? Kasi ang tagal na ilang presidente na dumaan. Wala pa nahuhuling kahit isang smuggler. Wala pa nahuhuling isang hoarder. Lagi nilang raid ang nangyayari. Hindi sa kinokontra ko yung sinasabi ni Banat Bay na maganda yung ginawa ni President Marcos. Oo, maganda yun. Pero sana meron ding mahuli na mampanagot. Kasi hanggat walang nahuhuli, itong mga smuggler at hoarders na to, hindi rin kinakabahan. Kung magkano lang yung mahuhuli, pwede naman, kaya nga di ba sinasabi ni Banat Bay dati, pag nag-raid, ang ipa-raid lang yung mga wala nang pakinabang. Tulad yung mga sibuyas, yung mga bulok na, yun yung pahuhuli. Pero yung ibang truck na goods pa, yun yung mga nakakalagpas. O may nahuli bang smuggler? Wala. Diba? Sana, lang din, may mahuli para mas maging ngipin tong batas na to, may katakutan. What if nagkaroon ng isang malupit na presidenteng gamitin ito talaga para sugpuin itong mga smuggler at hoarder? Maganda ho yun.
Naintindihan niyo ibig ko sabihin? This is not just about Marcos. Thank God kasi sinertify niya na urgent, at least bibilisan, 'di ba? Pero even if hindi magawa ng administrasyon ni Marcos, but ako, I give the benefit of the doubt. Nagagawin niya 'yan. Okay? Kasi tayo naman hindi naman tayo utak komunista o utak ng mga makakaliwa na puro negative, 'di ba? Hindi naman ako ganoon na tao. Akin, as far as I'm concerned, para sa akin, bibigyan ko ng ng benefit of the doubt itong ating Pangulo. 'Di ba? Na sige, okay. Maganda nga rin. Susuportahan natin bilang mamamayan. Rowel Legaspi, maraming salamat po. Pang donut. Uy. So parang ganito, parang maging hopeful na lang tayo na maging maganda yung kalalabas na itong batas na bipirmahan o yung gustong ipagawa ni President Marcos. Para nga naman masugpo na tong smuggler na to, tong mga hoarders na to. Kasi talagang tumataas yung presyo ng mga bilihin dahil sa mga ginagawa nitong mga smugglers na to, itong mga hoarders na to. Kasi iniipit nila eh. Magkatsuntsaba yung dalawang yan eh. Iipitin ng mga hoarders yung mga supply para magkaroon ng artificial na kakulangan. So, mangyayari, yung gobyerno mag-i-import. Pag nag-import yung gobyerno, diyan kikilos yung mga smuggler. O, diba? Ibig sabihin, yung dalawang niya parang tag team yan. Meron pang connection sa taas, sa gobyerno. Kaya malaki yung nagiging impact niyan sa pagtaas ng presyo ng bilihin dito sa atin. So, sabi nga ni Banpay, wag tayong maging kagaya ng komunista na puro negative na lang ang iniisip. So, maging hopeful tayo na sana maging maganda yung kalabasan nitong batas na pinapo-certified as urgent ni Pangulong Marcos. Thank you Thank you. Watching from Jacksonville, Florida. Alam niyo kung bakit? Kasi kung ang tingin kaagad natin dito, di naman totoo yan! Wala yan! Sigurado di matutupad yan! Kung gano'n na kaagad ang tingin natin, kunwari kayo yung tao, di ba? Kung tayo magiging negative kaagad, at kayo yung di ba parang, nakakawalang gana naman to, may ginagawa na nga ako solusyon, ang tingin pa rin, wala. Ano pinagkaiba natin sa mga makakaliwang grupo? Di ba? Na kahit anong gawin, masama. Bigyan muna natin ng tsansa. Antay natin. Malay nyo naman. Also, kahit hindi niya magawa, sakali lang maging batas na to at hindi niya nagawa, tandaan ninyo yung susunod at susunod na mga pangulo, may bala silang gagamitin. Ito yung bala na yun. Okay para sa mga hoarder. Life imprisonment. Pati penalty. 3 times. So maganda nga yung punto ni Banat Bay dito. Nga naman, huwag tayong maging masyadong negatibo. Gaya nga sinabi niya, ito yung magiging bala ng mga susunod bang magiging presidente. Kasi may batas na, i-implement na lang. So, kailangan na lang natin pumili ng presidente o hahawak sa bansa natin na medyo, hindi naman medyo, talagang may kamay na bakal, malakas yung political will para ipatupad yung batas na to. Maganda yung batas. So, why are we not going to support? Because si Marcos ang nagpa-urgent? Hindi. Huwag tayong gumayon. Kasi kung ang mangyayari niyan, para lang tayong tanga na, nung si Duterte, nagpasa ng ganito, sinuportahan natin. Nung si Marcos, dahil hindi tayo Marcos, nagpasa ng maganda, hindi natin susuporta kasi si Marcos. Hindi tayo ganun dapat. Tama, mali. So, ibig sabihin, dapat tayo, pag may magandang ginawa, at mukhang maganda itong batas na ito, suportahan natin. Ang ganda nung hangarin ng batas eh. 'Di ba? Tapos pag naipasa ng Senado at saka ng Kamara at napirmahang bilang batas ito, then let's keep on encouraging our officials na i-push, 'di ba? Ipaglaban itong na talagang gamitin ito bilang weapon. Maganda ito eh. So, yun nga, gaya na sinabi ko, kailangan natin kumuha ng mga mamumuno sa atin na may malakas yung political will, may kamay na bakal na para ipatupad yung batas na to. So, kahit hindi na si President Marcos ang nakaupo, kung yung mga makukuha nating, mga iboboto natin, may iupo natin sa kanilang mga pwesto, ipatutupad yung batas na to. So, maganda.
'di ba? So meron ng, sabi nga ni Bantbay, meron ng bala eh, ipatutupad na lang, i-implement na lang. So pwede nating itulak sa mga senador na ipatupad yung batas na yan para masugpo na tong mga smuggler at mga hoarders na to. So ngayon lang po, maraming salamat.